Isang magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po kayo? Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong kwentong magbubukas sa ating mga puso at isipan. Sabi nila, ang pinakamabigat na pasanin ay hindi ang mga problemang ibinabato sa atin ng mundo, kundi ang mga sugat na dulot ng mga taong inaasahan nating magiging kanlungan natin. Paano kung ang mismong pamilya na dapat ay iyong sandalan ang siya palang unti-unting dumudurog sa iyong pagkatao? Hanggang saan ang kaya mong ibigay sa ngalan ng pagmamahal at tungkulin? At kailan mo sasabihing, tama na? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya sa unang kabanata na pinamagatang Ang Medalyang Walang Saksi. Ang bigat ng medalyang nakasabit sa kanyang leeg ay tila kabaliktaran ng gaan na dapat niyang nararamdaman. Hinigpitan ni Hiraya Mercado ang hawak sa diploma na para bang iyon na lamang ang tanging bagay na totoo sa sandaling iyon. Ang palakpakan sa loob ng malawak na auditorium ng universidad ay malakas, halos nakabibingi. Ngunit para sa kanya, ang ingay ay tila nagmumula sa napakalayong lugar. Isa-isa niyang pinasadahan ng tingin ang dagat ng mga taong nakangiti, mga magulang na may luha sa mata habang buong pagmamalaking niyayakap ang kanilang mga anak na nakatoga. Bawat sulok, may mga kumukuhang litrato, may mga halakhakan, may mga sigaw ng pagbati. Ngunit sa hanay ng mga upuan kung saan dapat nakaupo ang kanyang pamilya, tanging ang malamig na espasyo lamang ang kanyang natagpuan. Isang pilit na ngiti ang isinukli niya sa dekano nang iabot nito ang kanyang kamay. Congratulations, Miss Mercado, Master in Business Administration, cum laude. Salamat po. Halos pabulong niyang sagot. Sa kanyang pagbaba mula sa entablado, muli siyang lumingon, umaasa pa rin sa isang himala. Baka na-late lang sila, baka na-traffic. Ngunit wala. Walang Amor, walang Nestor, walang Celeste. Bigla, isang pamilya sa kanyang harapan ang nagyakapan ng mahigpit. Anak, ang galing-galing mo. Proud na proud kami sa'yo, sabi ng isang ina habang hinahalikan sa pisngi ang anak nitong babae. Isang kirot ang biglang kumalat sa dibdib ni Hiraya. Napapikit siya at sa isang iglap bumalik sa kanyang alaala ang hindi mabilang na mga gabi ng pagpupuyat. Ang mga pagkakataong mas pinili niyang magbasa ng libro kaysa lumabas kasama ang mga kaibigan. Ang bawat pisong pinag-ipunan niya mula sa kanyang trabaho para lamang matustusan ang pag-aaral na ito. Ginawa niya ang lahat ng ito, hindi lang para sa sarili niya. Ginawa niya ito para sa kanila, para marinig ang mga salitang iyon. Naalala niya noong 1 taon nang tumawag ang kanyang ina dahil kailangan ng pambayad sa tuition fee ni Celeste para sa isang mamahaling private school. Hira, anak, ikaw na muna ang bahala ha? Alam mo naman, medyo kapos kami ngayon. Babayaran ka rin namin agad. Hindi na nabayaran. Naalala niya ang bagong refrigerator na hinulugan niya buwan-buwan dahil nasira na raw ang luma. Ang mga damit at sapatos ni Celeste na halos linggo-linggo kong bilhin. Ang mga abuloy sa mga kamag-anak na siya ang laging inaasahan. Palagi, ang sagot niya ay, sige po ma. Palagi umaasa siyang sa mga simpleng pagtulong na yon. Mararamdaman niya ang pagmamahal at pagpapahalaga nila. Ngunit ngayon, sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay, sa araw na dapat sana ay inaanin niya ang bunga ng lahat ng kanyang pagsisikap, wala sila. Makalipas ang 3 araw, ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nababawasan. Nakaupo si Hiraya sa kanyang maliit na apartment, nakatingin sa medalyang nakasabit sa pader katabi ng kanyang diploma. Sinubukan niyang tawagan ang mga magulang niya pagkatapos ng seremonya, ngunit hindi sila sumasagot. Nag-iwan siya ng mensahe, ngunit walang tugon. Biglang nagring ang kanyang telepono. Sa screen, lumitaw ang pangalan, Mama. Isang kabog ng pag-asa ang naramdaman ni Hiraya. Baka ngayon na, baka ngayon sila babati.
Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, Ma? Oh, Hiraya. Sagot ng ina sa kabilang linya. Ang boses nito ay kaswal. Walang bahid ng anumang pananabik o pagsisisi. Nandyan ka lang pala. Kanina pa kita tinatawagan. Po? Nasa bahay lang po ako. Katatapos ko lang po mag-ayos ng mga gamit. Kumusta po kayo? Ayos lang. Medyo abala. Alam mo na, malapit na ang debut ng kapatid mo. Diretsyong sabi ni Amor. Walang pagbati, walang congratulations, walang tanong kung kumusta ang graduation niya. Napalunok si Hiraya. Ah, opo. Oo nga po pala. Kaya nga ako napatawag. Pagpapatuloy ni Amor. Ang boses ay tila nag-uutos na. Kailangan naming bayaran ang down payment para sa venue sa The Mariposa Grand Hall. Kailangan ko ng 120,000 piso. Paki-transfer na lang sa account ko ha? Ite-text ko sa iyo ang details mamaya. Natahimik si Hiraya. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. 120,000 para sa isang party? Pagkatapos nilang hindi siputin ang graduation niya? Nagsimulang manginig ang boses niya. Pero, malaking halaga po yan. Ano ka ba naman, Hiraya? Minsan lang mag-16 si Celeste. At saka, may master's degree ka na, di ba? Cum laude ka pa raw, sabi ng tita mo. Siguradong malaki na ang sahod mo. Huwag ka nang magmaramot sa kapatid mo. Ang bawat salita ay parang isang matulis na patalim na tumutusok sa kanyang puso. Hindi nila alam na cum laude siya dahil hindi sila pumunta. Nalaman lang nila sa iba. Pagkatapos ng tawag, nanatiling nakaupo si Hiraya sa dilim. Ang telepono ay nasa kanyang kandungan. Ang pakiramdam ng pagiging isang anak ay biglang napalitan ng pakiramdam ng pagiging isang obligasyon, isang investment, isang walking ATM. Maya-maya, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Amor. Nakalagay doon ang isang bank account number. At sa ilalim nito, ang mga salitang gumimbal sa kanyang buong pagkatao. 120,000. Tinitigan niya ang numero sa screen. Tinitigan niya ang medalyang walang saksing nakasabit sa pader. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 26 na taon ng kanyang buhay, isang malinaw at matatag na kaisipan ang nabuo sa kanyang isip. Hindi na tama to. Ang katahimikan sa loob ng apartment ni Hiraya ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang tanging umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid ay ang mga salitang nabasa niya sa text message ng kanyang ina. 20 taon, hindi niya namalayan kung gaano na siya katagal na nakatitig sa screen ng kanyang telepono. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa kanyang paningin, nanunuya, naniningil. 120,000 piso. Ang halagang iyon ay katumbas ng ilang buwang sahod niya, ng kanyang ipon para sa paunang bayad, sa isang maliit na sasakyan, ng kanyang pangarap na makapag-travel balang araw. Ngayon, hinihingi yon para sa isang gabi ng karangyaan na hindi naman niya mapapakinabangan. Lumipas ang gabi na hindi siya dinalaw ng antok. Bawat pikit ng kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ina. Hindi ang mukha ng pagmamahal, kundi ang mukha ng pag-aatas. Naririnig niya ang boses nito sa telepono, hindi ang boses ng pag-aalala, kundi ang boses ng paniningil. Sa gitna ng kadiliman, bumangon siya at binuksan ang kanyang laptop. Ang liwanag mula sa screen ay tila isang sulo sa madilim niyang pag-iisip. Binuksan niya ang kanyang online banking account. Doon, sa ilalim ng transaction history, nakahilera ang patunay ng kanyang maraming taong pagsunod. Scroll. Fund transfer to Amor Montecillo. P15,000. Scroll. Bills payment. Meralco. P8,000. Scroll. Tuition fee payment. Celeste Montecillo. 50,000. Scroll. Credit card payment. Amor Montecillo. P25,000. Ang listahan ay tila walang katapusan.
Ang bawat numerong lumalabas sa screen ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao, isang paalala na ang kanyang pagiging anak ay may katumbas na presyo. Naalala niya ang konsepto ng utang na loob. Pinalaki siya na kailangang tumanaw ng utang na loob sa mga magulang na nagpalaki sa kanya. Pero hanggang saan ba ang sakop ng utang na yon? Hanggang kailan ito dapat bayaran? At posible bang lugi na siya sa pagbabayad? Isang boses sa kanyang isipan ang bumubulong, ang boses ng obligasyon. Sila ang mga magulang mo, Hiraya. Ibinigay nila sa iyo ang buhay. Wala ka sa mundong ito kung hindi dahil sa kanila. Ngunit sa unang pagkakataon, may isa pang boses na sumasagot. Isang boses na mahina ngunit matatag. Ang boses ng kanyang pagod na kaluluwa. Pero hindi ko hininging mabuhay para maging bangko. Nag-aral ako. Nagtrabaho ako. Hindi ba't may karapatan din ako sa sarili kong pangarap? Ang dalawang boses ay nagtatalo sa kanyang isipan hanggang sa ang unang sinag ng araw ay tumama sa kanyang bintana. Napatingin si Hiraya sa kanyang diploma at medalya na nakasabit pa rin sa pader. Ang mga yon ay simbolo ng kanyang sariling pagsisikap. Walang tumulong sa kanya roon. Walang pumalakpak para sa kanya. Iyon ay sa kanya. At kung hahayaan niyang magpatuloy ito, kahit ang tagumpay na yon ay mawawalan ng saysay, magiging puhunan lamang para sa susunod na hihingin nila. Sa sandaling iyon, ang pag-aalinlangan ay napalitan ng determinasyon. Isang mapait, ngunit matibay na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim. Kinuha ang telepono at pinindot ang numero ng kanyang ina. Bawat ring ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sa ika-4 na ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Oh, bakit? Na-transfer mo na ba? Bungad agad ni Amor. Nanginig ang mga kamay ni Hiraya, ngunit pinatatag niya ang kanyang boses. Magandang umaga po. Ano ang kailangan mo? Nagmamadali ako. Tungkol po sa pinag-uusapan natin kahapon, nagsimula si Hiraya. Dahan-dahan, tinitimbang ang bawat salita. Pinag-isipan ko po ng mabuti at pasensya na po, pero hindi ko po kayang ibigay ang halagang iyon. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Pagkatapos, isang malamig at mapanganib na tawa ang kanyang narinig. Ano ang sabi mo? Hindi ko po kaya. Pag-uulit ni Hiraya. Mas matatag na ngayon. May mga gastusin din po ako. May mga plano rin po ako para sa sarili kong kinabukasan. Kinabukasan? Ang boses ni Amor ay biglang tumaas, puno ng galit at pangungutya. Anong kinabukasan ang pinagsasabi mo? Hindi ka magkakaroon ng kinabukasan kung hindi dahil sa amin. Pinalaki ka namin, pinakain, pinag-aral. At ngayon, para sa kaunting halaga, para sa debut ng kapatid mo, magdadamot ka? Anong klaseng anak ka, Hiraya? Hindi po sa nagdadamot, huwag mo akong sasagutin. Sigaw ni Amor. Alam ko na yan. Lumaki na ang ulo mo dahil lang may master's degree ka na. Akala mo kung sino ka na. Isa kang makasariling anak. Walang utang na loob. Ang mga salita ay tumama kay Hiraya na parang mga bato. Ngunit hindi siya umatras. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nasasaktan. Manhid na siya. Ginawa ko na po ang lahat. Pero hindi na po tama ito. Mahinahon niyang sabi. Ang kahinahunan niya ang tila mas lalong nagpasiklab sa galit ng kanyang ina. Isang mahabang katahimikan ang sumunod bago nagsalita si Amor. Ang boses ay puno ng lason at pagbabanta. Kung hindi mo kayang ibigay ang para sa kapatid mo, huwag ka nang umuwi sa bahay na ito kailanman. Click! Ibinaba na ni Amor ang telepono. Nanatiling nakadikit ang telepono sa tainga ni Hiraya. Ang katahimikan pagkatapos ng tawag ay nakabibingi. Ang mga huling salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang sumpa, isang hatol. Huwag ka nang umuwi sa bahay na ito kailanman.
Sa isang iglap, napagtanto niya, hindi lang siya tumanggi sa isang hiling. Sinira niya ang isang hindi nakasulat na kontrata. At sa paggawa noon, kusa niyang isinara ang pinto na buong buhay niyang sinubukang panatilihing bukas. Ang mga salitang, "Huwag ka nang umuwi sa bahay na ito kailanman," ay hindi lang isang banta. Iyon ay isang pagtatakwil, isang pader na itinayo sa pagitan ni Hiraya at ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Sa loob ng ilang oras, nanatili siyang nakaupo. Pinoproseso ang bawat pantig, ang lamig, ang lason sa bawat salita. Ang sakit ay naroon, isang matalas na kirot na pamilyar na sa kanya. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, may ibang damdaming nagsisimulang umusbong, isang bagay na mainit at mapanganib, galit. Hindi ito ang karaniwang galit na mabilis maglaho. Ito ay isang galit na malamig at malinaw. Isang galit na ipinanganak mula sa taon ng pagtitiis at pagkaubos. Ang bahay na ito. Anong bahay? Ang bahay na pinalaki sa kanya, oo. Ngunit napagtanto niya, hindi na yon ang tinutukoy ng kanyang ina. Ang tinutukoy nito ay ang townhouse unit na kasalukuyan niyang tinitirhan. Ang townhouse na ipinangalan sa kanya ng mga magulang niya, 3 taon na ang nakalipas dahil mas madaling ma-approve sa loan kapag ikaw ang principal borrower, anak. Bigla siyang napatayo. Isang ideya, isang napakatapang na ideya, ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Naglakad siya patungo sa kanyang maliit na study table at binuksan ang isang drawer na puno ng mga importanteng dokumento. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinahanap ang isang makapal na folder na may markang housing loan. Sa loob niyon ay ang kontrata at sa bawat pahina, naroon ang kanyang pangalan, ang kanyang pirma, Hiraya S. Mercado, at kasama noon ang mga resibo ng buwanang amortization na automatikong kinakaltas mula sa kanyang payroll account. Siya ang nagbabayad para sa bahay na ito. Bawat poste, bawat pader, bawat bintana, pinaghihirapan niya buwan-buwan. Ang mga magulang niya ay may sariling susi, malayang nakakapasok at nakakalabas. Ngunit sa papel, sa mata ng batas at ng bangko, ang bahay na ito ay kanyang responsibilidad. Ang bahay na ito ay kanya. Ang banta ng kanyang ina ay biglang nawalan ng kapangyarihan. Paano ka palalayasin sa isang lugar na ikaw mismo ang nagmamay-ari? Ang galit sa kanyang dibdib ay nag-aapoy na ngayon, tinutunaw ang anumang natitirang pag-aalinlangan. Ang banta ng kanyang ina ay hindi lang banta. Ito ay isang pagkakataon upang gawing totoo ang mga salita nito. Ngunit sa sarili niyang mga tuntunin, kinuha niya ang kanyang telepono, hindi na nanginginig. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa search bar. 24/7 locksmith service, Barrio Silangan. Lumabas ang ilang mga numero. Pinili niya ang una at hindi na nag-atubili pang tumawag. "Good morning, ABC Locksmith. How can I help you?" Sabi ng boses sa kabilang linya. "Hello?" Sagot ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado na, para bang nag-o-order lang siya ng pagkain. "I need a lock replacement for my front door as soon as possible." May kaunting takot pa rin sa isang sulok ng kanyang puso. Ito na yon, ang pagpihit ng susi na hindi na kailanman maibabalik pa. Ngunit mas malakas ang determinasyon. Ito ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa espasyo, sa kapayapaan, sa pag-angkin sa kung ano ang nararapat na sa kanya. Pagkalipas ng isang oras, isang lalaking nakauniporme ang dumating. Pinakita niya ang kanyang mga ID at ang kopya ng titulo ng bahay. Walang maraming tanong ang locksmith. Trabaho lang. Ang tunog ng pagtanggal sa lumang kandado ay musika sa pandinig ni Hiraya. Bawat pihit ng screwdriver ay parang pag-alis ng isang kadena sa kanyang puso. Ang matinis na tunog ng metal laban sa metal ay ang sigaw ng kanyang paglaya. Nang tuluyan ng matanggal ang lumang doorknob at deadbolt,
Tila gumaan ang hangin sa loob ng bahay. Pinanood niya habang maingat na inilalagay ng lalaki ang bagong set. Isang makintab, pilak na kandado na may kasamang 3 bagong susi. Nang matapos ito, ibinigay sa kanya ng lalaki ang mga susi. Hinawakan niyo ni Hiraya. Ang lamig ng metal sa kanyang palad ay isang matibay na paalala ng kanyang desisyon. "Testingin niyo po, ma'am," sabi ng locksmith. Isinara ni Hiraya ang pinto. Ipinasok ang isa sa mga bagong susi at pinihit ito. Click! Isang simpleng tunog. Ngunit para kay Hiraya, iyon ang pinakamalakas na deklarasyon na ginawa niya sa buong buhay niya. Ang tunog ng isang hangganan. Ang tunog ng isang saradong pinto. Matapos magbayad at umalis ng locksmith, kinuha ni Hiraya ang kanyang telepono at binuksan ang kanilang family group chat. Ang huling mensahe roon ay isang litrato ni Celeste na sumusukat ng isang mamahaling gown. Walang sino man ang nag-react. Dahan-dahan, nag-type siya ng isang maikli ngunit malinaw na mensahe. "Pinalitan ko na po ang kandado. Panahon na para magkaroon ako ng sarili kong espasyo." Send. Pagkatapos noon, isinara niya ang kanyang telepono. Hindi niya kailangang makita ang kanilang mga reaksyon. Alam na niya. Lumipas ang ilang oras ng nakabibinging katahimikan. Nagtimpla siya ng kape. Nagbasa ng libro. Sinubukan niyang maging normal, ngunit ang bawat ugat sa kanyang katawan ay nakaabang. At pagkatapos, nagsimula ito. Ding-dong! Isang beses. Pagkatapos ng ilang segundo, ding-dong! 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 Sunod-sunod. Walang tigil. Isang marahas at desperadong pagpindot sa doorbell. Sinundan ito ng malalakas na katok sa pinto. Dahan-dahang lumapit si Hiraya sa pinto. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa maliit na peephole. At doon, nakita niya sila. Ang kanyang ama, si Nestor, na balisa ang itsura. Ang kanyang kapatid, si Celeste, na mukhang naguguluhan. At sa gitna, ang kanyang ina, si Amo. Ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng lungkot o pagsisisi. Ito ay isang maskara ng purong nag-aapoy na galit. Sa likod ng peephole, ang mukha ni Amor Montesillo ay isang imahe ng purong galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang bibig ay bumubuka sa mga sigaw na hindi gaanong marinig ni Hiraya. Ngunit ang puwersa sa likod ng mga iyon ay sapat na para yumanig sa matibay na pinto. "Hiraya! Buksan mo ito. Huwag kang bastos. Anak kita. May karapatan ako sa bahay na ito." Ang bawat katok ay parang isang dagundong. Ang bawat sigaw ay parang isang latigo. Nakatayo lang si Hiraya. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader sa tabi ng pinto. Ang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Pinipigilan niya ang sarili niyang sumigaw pabalik. Ano pa ang sasabihin niya? Nasabi na niya ang lahat sa isang salita. Hindi. Ang eskandalo ay hindi nagtagal sa pagitan lamang nila. Nagsimulang umaling-awngaw ang mga boses mula sa labas. Ang mga kapitbahay, narinig niya ang mahinang pagbukas ng mga bintana, ang mga bulungan, ang tsismis na nagsisimula ng mabuo. Anong nangyayari dyan sa mga Montesillo? Kawawa naman si Aling Amor. Ayaw papasukin ng sariling anak. Ang bawat salitang naririnig niya ay isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang hiya ay nagsimulang gumapang sa kanyang sikmura, isang pamilyar na lason. Ito ang laging sandata ng kanyang ina laban sa kanya, ang opinyon ng ibang tao, ang kahihiyan sa publiko. Biglang nagbago ang tono ni Amor. Ang mga sigaw ng galit ay napalitan ng mga hikbi. "Hiraya, anak, anong ginagawa mo sa sarili mo? Mag-usap tayo. Nag-aalala na kami sa'yo." Isang napakagaling na aktres. Ginagawa niyang si Hiraya ang kontrabida, ang anak.
nawala sa katinuan. Sa labas, siya ang kaawa-awang ina na may problemang anak. Sa loob, alam ni Hiraya ang katotohanan. Ito ay isang palabas, at ang kasukdulan ng palabas na ito ay paparating pa lamang. Narinig niya ang kanyang ina na may kausap sa telepono. Ang boses ay nanginginig at puno ng pag-aalala. "Hello? Pulis po ba ito? Tulungan niyo po ako. Ang anak ko po, si Hiraya Mercado. Nagkukulong po siya sa bahay at ayaw kaming papasukin. Hindi po namin alam kung ano na ang nangyayari sa kanya." Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Hindi niya magagawa ito. Ngunit ginawa niya. Ilang minuto lamang ang lumipas. Isang tunog ang pumunit sa tensyon sa kanilang lugar. Ang nakabibinging sirena ng isang police mobile. Huminto ito sa tapat mismo ng kanyang bahay. Para kay Hiraya, iyon ang tunog ng pinakamasama niyang bangungot na nagkakatotoo. Ang pribado niyang sakit ay isa na ngayong atraksyon para sa buong Baryo Silangan. 2 pulis ang bumaba mula sa sasakyan. Agad silang sinalubong ni Amor, na ngayon ay humahagulgol na. "Salamat po sa pagdating, mga sir. Nandoon po siya sa loob. Mula noong graduation niya, nag-iba na siya. Hindi na kumikibo. Tapos ngayon, ayaw na kaming harapin. Natatakot po kami para sa kaligtasan niya." Ang kanyang ama at si Celeste ay nakatayo lang sa likuran. Mga aninong walang imik, mga kasabwat sa kasinungalingan sa pamamagitan ng kanilang pananahimik. Naramdaman ni Hiraya na namumula ang kanyang mga pisngi sa matinding kahihiyan. Ang kanyang tagumpay, ang kanyang master's degree, ay ginagamit na ngayong ebidensya laban sa kanya bilang mitya ng kanyang di umano'y pagkasira ng bait. Ang galit sa kanyang dibdib, ang puot, ay mas matindi na ngayon kaysa sa hiya. Kumatok ang isa sa mga pulis sa pinto. "Ma'am, pulis po ito. Pwede po ba namin kayong makausap?" Huminga ng malalim si Hiraya. "Kalma. Huwag kang magpapadala sa kanila." Naglakad siya papunta sa kanyang study table at kinuha ang folder ng kanyang housing loan. Hawak ang mga dokumento na parang isang kalasag. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Pinihit niya ang bagong deadbolt at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sapat lang para makita siya at para makausap ang mga pulis. Ang mga mata ng mga kapitbahay ay nakatutok sa kanya. Ang mukha ng kanyang ina ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ang mga pulis ay seryoso. "Good morning po, ma'am. Kami po ay tumutugon sa tawag ng inyong ina," sabi ng mas matandang pulis. Ang boses ay magalang ngunit may awtoridad. "Maari po ba naming malaman kung ano po ang nangyayari?" Tumingin si Hiraya ng diretso sa mga mata ng pulis, nilalampasan ng tingin ng kanyang pamilya. "Magandang umaga rin po, sir. Pasensya na po sa abala. Isa po itong hindi pagkakaunawaan sa pamilya," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. "Hindi pagkakaunawaan? Hiraya, ano bang pinagsasabi mo?" Sabat ni Amor, muling umaarte. Hindi pinansin ni Hiraya ang kanyang ina. Itinaas niya ang folder. "Sir, ang bahay na ito ay nakapangalan po sa akin. Ako po ang principal borrower at ako po ang nagbabayad ng buwanang amortization nito. Hawak ko po ang lahat ng dokumento. Ang ginawa ko lang po ay palitan ang kandado ng sarili kong pamamahay dahil kailangan ko po ng espasyo at kapayapaan." Ipinakita niya ang kontrata sa mga pulis. Ang pangalan niya, malinaw na nakasulat. Nagkatinginan ang 2 pulis. Nakita nila ang kalmadong ekspresyon ni Hiraya. Nakita nila ang mga papeles. At nakita nila ang tila nagbabagong anyo ni Amor, na ang mga luha ay biglang natuyo ng mapagtantong hindi gumagana ang kanyang plano. Bumuntong hininga ang pulis at hinarap si Amor. "Mrs., mukhang wala naman pong panganib dito. Ito po ay isang alitang pampamilya. Mas mabuti po kung pag-uusapan niyo na lang po ito ng pribado." Pagkatapos noon,
Magalang na silang nagpaalam at bumalik sa kanilang sasakyan. Habang umaalis ang police mobile, unti-unti ring nagsipasukan sa kani-kanilang bahay ang mga usiserong kapitbahay. Dala-dala ang bagong chismis na pag-uusapan. Naiwan sa labas ang mag-anak na Montesillo, nakatayo sa harap ng saradong pinto ni Hiraya. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa mga sigaw kanina. Muling sumilip si Hiraya sa peephole. Nakita niya ang kanyang ama na kinakalabit si Amor. Sinasabing umuwi na sila. Nakita niya si Celeste na nakayuko, marahil sa hiya. Ngunit si Amor, hindi gumagalaw. Nakatitig ito ng diretso sa pinto, sa peephole, na para bang alam niyang nandoon si Hiraya, nanonood. Wala nang luha, wala nang pagkukunwari. Ang tanging naroon sa mga mata ni Amor ay isang bagay na mas nakakatakot, isang malamig, mapanuring galit. At sa huling pagkakataon, bago sila tuluyang tumalikod, nagsalita si Amor. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw, na umabot sa pandinig ni Hiraya sa kabilang panig ng pinto. Sinimulan mo to, Hiraya. Tandaan mo, ako ang tatapos nito. Lumipas ang ilang araw ng isang kakaibang katahimikan. Walang mga tawag, walang mga text message, walang marahas na katok sa pinto. Ang pagbabanta ni Amor na ako ang tatapos nito ay nakabitin sa hangin na parang isang maitim na ulap. Ngunit sa ngayon, ang lahat ay payapa. Ang kapayapaan ay hindi nakakampante. Ito ay nakakakaba. Para itong ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Sinubukan ni Hiraya na bumalik sa normal niyang buhay. Nag-ayos siya ng bahay, nagtrabaho mula sa bahay, at sinubukang ituon ang kanyang isip sa mga bagay na kaya niyang kontrolin. Bawat araw na lumilipas ng walang gulo ay isang maliit na tagumpay, isang patunay na tama ang kanyang ginawa. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang hindi pa ito tapos. Hindi pa. Isang hapon, habang kinukuha niya ang kanyang mga sulat mula sa maliit na mailbox sa labas ng kanyang pinto, isang sobre ang agad na pumukaw sa kanyang pansin. Kakaiba ito sa karaniwang mga bill ng kuryente at tubig. Ang sobre ay makapal at may kulay krema. Ang papel ay mamahalin. At sa itaas na kaliwang sulok ay naka-emboss ang isang kulay gintong logo ng isang kilalang bangko. Isang bangko na wala siyang anumang ugnayan. May kaba sa kanyang dibdib. Dinala niya ito sa loob. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre. Sa loob, isang makintab na brochure ang bumungad sa kanya. Welcome to the Platinum Circle. Nakasulat sa malalaking titik. Sa ilalim nito, isang bagong-bago at makintab na credit card ang nakadikit. At sa card na yon, nakaukit sa pilak na mga letra ang kanyang buong pangalan, Hiraya S. Mercado. Nabitawan niya ang sulat. Ang card at ang brochure ay nahulog sa sahig. Paano? Hindi siya kailanman nag-apply para sa isang credit card sa bangkong ito. Hindi niya kailanman kailangan. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ang mga ito. Sa likod ng brochure, may isa pang papel na nakatupi. Ang statement of account. Ang mga mata niya ay agad na napako sa isang linya sa ibaba. Total amount due. Ang numero ay napakalaki. Napakaraming zero na kinailangan niyang basahin ito ng 3 beses upang matiyak na hindi siya namamalikmata. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang kanyang ulo ay biglang umikot. Napakapit siya sa pinakamalapit na upuan para hindi matumba. Ito ay isang halaga na katumbas ng halos kalahati ng kanyang taonang sahod. Isang utang na hindi niya kayang bayaran sa loob ng ilang taon. Ang takot ay biglang napalitan ng pagkalito. Isang pagkakamali. Baka nagkamali lang ang bangko? Iyon ang tanging lohikal na paliwanag. Nanginginig ang mga daliri. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang customer service hotline na nakasulat sa likod ng card. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, isang magalang na boses ang sumagot.
Good afternoon. Thank you for calling. This is Anna. How may I help you? Hello. Nagsimula si Hiraya. Pinipilit na pakalmahin ang kanyang sarili. Gusto ko lang pong i-verify ang isang credit card na natanggap ko. Sa tingin ko po kasi ay nagkaroon ng pagkakamali. Certainly, ma'am. Can I have the card number, please? Ibinigay niya ang numero. Narinig niya ang pag-type sa kabilang linya. Okay, ma'am. I have your details here. Cardholder Hiraya S. Mercado. Is that correct? Oo po. Halos pabulong niyang sagot. The card was activated 3 weeks ago, ma'am, and has been used for several transactions. Is there a specific concern you have? 3 weeks ago. Ang puso ni Hiraya ay nagsimulang dumagundong ng mas mabilis. Pero hindi po ako nag-apply para sa card na yan. Imposible po yan. Isang sandaling katahimikan. I understand your concern, ma'am. But according to our records, we received a signed application form with complete supporting documents, including a copy of your valid IDs. Lahat po ng personal na impormasyon ay tugma. Pero hindi po ako pumirma ng kahit ano. Giit ni Hiraya, ang boses ay tumataas na. Ma'am, kung nais niyo po, maaari po naming i-email sa inyo ang kopya ng application form na natanggap namin para sa inyong verification. Yes, please. Gawin niyo po iyan. Halos pasigaw niyang sabi. Pagkatapos ng tawag, ilang minuto lang ay isang bagong email ang pumasok sa kanyang inbox. Ang subject, Your Credit Card Application Form. Huminga siya ng malalim bago ito buksan. Naroon ito, isang scanned na kopya ng isang form. Ang lahat ng kanyang detalye ay tama. Pangalan, address, petsa ng kapanganakan, TIN number. At sa ibabaw ng kanyang nakaprint na pangalan ay isang pirma. Isang pirma na halos perpekto, halos kapareho ng sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ito, nakita niya ang isang maliit na pagkakaiba. Isang bahagyang pag-aalangan sa pag-ikot ng letrang M. Isang detalye na siya lang ang makakapansin. Isang dalubhasang pamimeke. Isang gawa ng isang taong paulit-ulit na pinraktis ang kanyang pirma. Isang tao lang ang may access sa lahat ng kanyang mga dokumento. Isang tao lang ang may kakayahang gawin ito. Ang kanyang ina. Kasama sa email ang kopya ng statement. Ang kanyang mga mata ay muling dumako sa listahan ng mga transaksyon. Naroon ang unang malaking singil, isang down payment sa The Mariposa Grand Hall. Ito ang katibayan. Ito ang ginamit na pambayad para sa debut ni Celeste. Ang kanyang pagtanggi ay binaliwala dahil sa simula pa lang, meron na silang plan B. Ngunit habang tinitignan niya ang iba pang mga transaksyon, may isa pang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Isang cash transfer. At ang halaga nito ay mas malaki pa kaysa sa ibinayad sa venue. Ang pangalan ng tatanggap ay hindi pamilyar sa kanya. Hindi ito isang kumpanya o isang establishmento. Ito ay isang pangalan ng isang tao. Mr. Buendia. Sino si Mr. Buendia? Ang galit at sakit na kanyang naramdaman ay biglang nabahira ng isang bagong uri ng takot. Ang takot sa hindi niya alam. Ang problemang ito ay hindi na lang tungkol sa isang magarbong party. May iba pa, isang bagay na mas malalim, mas madilim, at mas mapanganib. At siya, nang hindi niya nalalaman, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang galit ay isang apoy na kayang tumupok ng takot. Sa loob ng isang oras, matapos matuklasan ang lahat, ang pagkatulig ni Hiraya ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Ang misteryosong pangalan ni Mr. Buendia ay ang huling piraso ng palaisipan na nagtulak sa kanya na kumilos. Hindi na siya maaaring manatili lamang sa kanyang bahay at maghintay. Kailangan niya ng mga sagot. At isa lang ang taong makapagbibigay nito sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-text sa kanyang ina. Ang mensahe ay maikli at walang emosyon. Kailangan nating mag-usap tungkol sa credit card sa Kalinaw Cafe, 1 oras. Kung hindi kayo darating, sa bangko at sa pulis na ako didiretso.
Ang pagbabanta ay malinaw. Alam niyang darating si Amor. Ang Kalinaw Cafe ay isang maliit na lugar na malayo sa kanilang baryo. Isang lugar kung saan maliit ang posibilidad na may makakakilala sa kanila. Pumili si Hiraya ng isang mesa sa pinakasulok na bahagi ng cafe. Inilatag niya sa ibabaw ng mesa ang statement of account at ang kopya ng application form. Ang mga papel na yon ay ang kanyang mga sandata. Eksaktong 1 oras, dumating si Amor. Wala itong kasama. Ang kanyang itsura ay kalmado, ang kanyang mga kilos ay kontrolado. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata, isang bahid ng pag-aalala na hindi niya kayang itago. Umupo ito sa tapat ni Hiraya nang walang imik. "Ano ito?" Sabi ni Amor, ang boses ay mahina, na para bang wala siyang alam. Hindi nagsalita si Hiraya. Dahan-dahan niyang itinulak ang mga papel papunta sa gitna ng mesa. Tinitigan yon ni Amor. Ang kanyang mukha ay hindi nagbago ng ekspresyon. "Isang pagkakamali lang siguro yan ng bangko. Alam mo naman ang mga yan, magugulo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. "Pagkakamali. Mama, wag na tayong maglokohan. Ang pirma, halos perpekto, pero alam kong hindi akin." Itinuon ni Amor ang kanyang tingin kay Hiraya. Ang pagkukunwari ay biglang naglaho, napalitan ng isang pamilyar na anyo ng pagkairita. "At ano ngayon? Ginawa ko lang kung ano ang kailangan. Para sa kapatid mo. Para sa pamilya natin. Hindi mo ba kayang isakripisyo ang kaunti para sa amin?" "Kaunti?" Halos pasigaw na, sabi ni Hiraya. Ngunit pinigilan niya ang sarili at ibinaba ang kanyang boses. "Mama, ito ay fraud, isang krimen. At ang halaga, hindi ito kaunti. Isinadlak niyo ako sa isang utang na hindi ko alam kung paano babayaran." Biglang nagsimulang mamasa ang mga mata ni Amor. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo. "Hindi mo naiintindihan, Hiraya, ang hirap ng sitwasyon. Ang mga kaibigan ko, ang mga kamag-anak natin. Ano na lang ang sasabihin nila kung hindi natin maibibigay kay Celeste ang debut na nararapat para sa kanya? Gusto ko lang naman na maging masaya siya. Gusto ko lang maging proud sa pamilya natin." Ito na naman, ang pamilyar na taktikang pagpapaawa, ang pag-atake sa kanyang konsensya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumatalab. Kinuha ni Hiraya ang statement of account at itinuro ang isang partikular na linya. "Ang party, naiintindihan ko pa, kahit hindi tama. Pero ito," sabi niya, ang kanyang daliri ay nakaturo sa pangalan. "Sino si Mr. Buendia?" Sa isang iglap, ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Amor. Ang kanyang mga luha ay biglang natuyo. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig. Ito ang reaksyon na hinihintay ni Hiraya. Wala yan. Utal ni Amor. Bayad lang yan sa isa sa mga supplier ng party." "Supplier?" Muling tanong ni Hiraya, hindi inaalis ang kanyang tingin. "Isang cash transfer sa personal na account ng isang tao na mas malaki pa sa bayad sa venue. Mama, sabihin niyo sa akin ang totoo." Napayuko si Amor. Ang kanyang mga balikat ay gumuho. Ang babaeng palaging matatag at palaban sa harap ni Hiraya ay biglang naging marupok. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang kanyang mahinang pag-iyak ang maririnig. May mga utang ako, Hiraya." Halos pabulong niyang pag-amin. "Matagal na. Mga utang na hindi alam ng papa mo. Mga utang para mapanatili ang lahat ng ito. Ang itsura natin sa ibang tao, ang mga party, ang mga gamit, ang bawat salita ay isang dagok sa dibdib ni Hiraya. Ang buong buhay nila ay isang kasinungalingan." "Si Mr. Buendia," pagpapatuloy ni Amor. Ang boses ay nanginginig sa takot. "Isa siyang loan shark. Nangutang ako sa kanya noon at lumaki ng lumaki ang interes. Nagbanta siya. Nagbanta siyang gagawa ng iskandalo sa mismong araw ng debut ni Celeste.
Kung hindi ako makakapagbayad, wala akong pagpipilian, Hiraya. Wala na akong ibang malalapitan. Sa wakas, lumabas din ang buong katotohanan. Ang magarbong debut party ni Celeste ay hindi lang isang party. Ito ay isang deadline. At ito rin ang perpektong dahilan para makalikom ng malaking halaga nang hindi nagdududa ang sinuman. Ang buong plano ay isang desperadong hakbang upang pagtakpan ang isang mas malaking, mas madilim na sikreto. Napasandal si Hiraya sa kanyang upuan. Ang isipan ay gulong-gulo. Ang kanyang ina, ang babaeng dapat ay kanyang protektor, ay hindi lang siya ginamit. Itinulak siya nito sa harap ng isang rumaragasang panganib para iligtas ang sarili. Naramdaman niya ang panginginig sa kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang numero ng kanyang ama. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig mula sa kanya. Nang sumagot si Nestor, ang boses nito ay balisa. "Oh, Hiraya? Anak?" "Pa," sabi ni Hiraya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Alam niyo po ba? Alam niyo po ba ang tungkol sa utang ni Mama kay Mr. Buendia?" Isang mahaba, nakabibinging katahimikan ang sumagot sa kanya mula sa kabilang linya. Walang pagtanggi, walang pagkagulat, tanging ang tunog ng mabigat na paghinga. At sa katahimikang yon, nakuha ni Hiraya ang kanyang sagot. Alam niya, at wala siyang ginawa. Ibinaba ni Hiraya ang telepono. Tumingin siya sa kanyang ina na patuloy pa rin sa pag-iyak. Ngunit ngayon, ang mga luha ni Amor ay wala ng epekto sa kanya. Ang galit niya ay may kasama ng awa. Awa para sa isang babaeng bilanggo ng sarili niyang mga kasinungalingan. Ngunit ang awa ay hindi sapat para burahin ang pagtataksil. "Anak, tulungan mo ako." Pagmamakaawa ni Amor, inaabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. "Huwag mo akong isumbong. Kapag ginawa mo yan, masisira tayong lahat." Tinitigan ni Hiraya ang kamay ng kanyang ina. Ang kamay na dapat sana ay gumagabay sa kanya, ngunit ito rin ang kamay na pumirma ng pekeng pangalan niya. Ang kamay na nagtulak sa kanya sa bangin. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi niya ito kayang abutin. Iniwan ni Hiraya ang ina niya sa Kalinaw Cafe, umiiyak at nagmamakaawa. Hindi niya ito nilingingon. Bawat hakbang palayo sa cafe ay isang hakbang papalayo sa buhay na kanyang kinalakihan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na lang kirot. Ito ay isang malawak at madilim na butas, isang kawalan na sumisipsip sa lahat ng kanyang lakas. Pag-uwi sa kanyang townhouse, ang lugar na ipinaglaban niya para maging kanyang santuwaryo ay tila isa na ngayong kulungan. Ang 4 na sulok ng bahay ay tila lumiliit. Ang mga pader ay humihigpit sa kanya. Ang katahimikan ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay nagpapalakas lamang sa sigaw ng mga tanong sa kanyang isipan. Saan siya nagkamali? Saan siya nagkulang? Buong buhay niya, ang tanging ginawa niya ay sumunod, magbigay, at umunawa. Inakala niyang iyon ang formula para sa isang masayang pamilya. Ngayon, napagtanto niya na ang ginagawa niya lang pala ay ang pagpapakain sa isang halimaw. Ang halimaw ng pagkukunwari, ng kasakiman, at ng pag-abuso. Ang pagtataksil ng kanyang ina ay isang bagay, ngunit ang pananahimik ng kanyang ama, iyon ang bumasag sa kung anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang kanyang ama, ang lalaking dapat sana ay kanyang tagapagtanggol. Ang haligi ng kanilang tahanan ay isa lang palang anino, isang duwag na nagtago sa likod ng palda ng kanyang asawa. Pinili nitong hayaan siyang masaktan kaysa harapin ng gulo. Desperado, kailangan niya ng isang kakampi. Kailangan niya ng isang taong makakaintindi. Muli niyang tinawagan ng kanyang ama. Umaasa sa isang himala, sa isang katiting na suporta. "Pa," sabi niya nang sagutin nito ang tawag, ang boses niya ay basag. "Hiraya, anak. Nakausap ko na ang mama mo.
Sagot ni Nestor. Ang boses ay pagod at puno ng pag-iwas. Anak, intindihin mo na lang sana. Nagkamali siya, oo, pero ina mo pa rin siya. Intindihin? Hindi makapaniwalang tanong ni Hiraya. Pa, ninakawan niya ako. Gumawa siya ng krimen gamit ang pangalan ko. Inilagay niya ako sa panganib. Nasaan po kayo nang ginagawa niya ang lahat ng yon? Isang mahabang buntong hininga ang kanyang narinig. Mahirap ang sitwasyon, Hiraya. Ang mahalaga ay mapanatili nating buo ang pamilya. Magpatawad ka na para sa kapayapaan nating lahat. Kapayapaan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Hiraya. Kaninong kapayapaan pa? Ang kapayapaan niyo? Dahil ayaw niyong harapin ang problema? Paano naman ang kapayapaan ko? Walang sagot. Doon, naintindihan na niya. Sa pamilyang ito, ang kapayapaan niya ay laging isasakripisyo para sa kapakanan ng iba. Ang kanyang tungkulin ay maging tagasalo ng lahat ng problema, ang tagaayos ng lahat ng gulo, at pagod na siya. Ibinaba niya ang telepono. Wala na siyang ibang matatawagan. Wala siyang kaibigan na sinabihan niya tungkol sa lalim ng problema ng kanyang pamilya. Masyado siyang nahihiya. Ngayon, ramdam niya ang bigat ng kanyang pag-iisa. Naglakad siya papunta sa kanyang kwarto at binuksan ang isang lumang baul. Sa loob niyon ay mga photo album. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Mga litrato ng kanyang kabataan, isang batang Hiraya na nakangiti, nakaupo sa balikat ng kanyang ama. Isang teenager na Hiraya, kasama ang kanyang ina at si Celeste sa isang mall. Mula sa labas, sila ay isang perpektong pamilya. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang mga ngiti sa litrato, nakikita na niya ang mga lamat. Nakikita niya ang pagod sa kanyang sariling mga mata. Kahit noon pa man, nakikita niya ang pekeng saya, ang pilit na pagngiti para sa kamera. Totoo ba ang kahit ano sa mga ito? O lahat ba ay isang malaking pagpapanggap? Ang bigat ng utang sa credit card ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Ang pagtataksil ng kanyang pamilya ay isang kutsilyong nakatarak sa kanyang likod. At ang pagpipilian sa kanyang harapan ay tila isang bangin. Maaari niyang akuin ang utang. Magtrabaho siya ng doble, magtipid hanggang sa buto, at bayaran ang kasalanan ng kanyang ina. Pananatilihin niyang buo ang pamilya, tulad ng gusto ng kanyang ama. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na kung gagawin niya iyon, mamamatay ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang respeto niya sa sarili, ang kanyang mga pangarap, lahat ay maglalaho o maaari niyang gawin ang tama. Isuplong ang fraud, linisin ang kanyang pangalan. Ngunit ang paggawa noon ay nangangahulugang pagtulak sa kanyang sariling ina sa harap ng batas. Ang pagsira sa pangalan ng pamilyang buong buhay niyang sinubukang protektahan. Ang dalawang pagpipilian ay parehong impyerno. Lumapit siya sa salamin at tinitigan ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod. Ang mga mata ay namumugto. Ang mukha ay nagpapakita ng bawat gabing walang tulog at bawat luhang ibinuhos. Hindi na niya kilala ang babaeng ito. Ito ba ang bunga ng lahat ng kanyang pagsisikap? Ang maging isang biktima sa sarili niyang kwento? Kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang contact list at hinanap ang numero ng customer service ng bangko. Huminto ang kanyang daliri sa ibabaw ng call button. Nasa dulo na siya ng pag-asa. Dito magtatapos ang lahat. Alinman sa isasalba niya ang kanyang pamilya at dudurugin ang kanyang sarili. O isasalba niya ang kanyang sarili at hahayaang harapin ng kanyang pamilya ang mga kahihinatnan ng kanilang mga gawa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Isang huling luha ang pumatak mula sa kanyang kanang mata. Gumuhit ng isang malamig na linya sa kanyang pisngi. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. At sa unang pagkakataon, hindi na niya alam kung paano ito bubuhatin. Ang gabi ay lumipas
na parang isang panaginip na puno ng anino. Walang tulog, walang pahinga. Tanging ang pagtatalo ng mga boses sa kanyang isipan, ang bigat ng isang desisyon na may kakayahang sumira ng buhay. Ngunit sa pagdatal ng umaga, kasabay ng unang sinag ng araw na tumagos sa kanyang bintana, isang bagay ang nagbago. Ang matinding sakit at kawalan ng pag-asa na bumalot sa kanya kagabi ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Isang malamig, malinaw na kapayapaan. Tila sa pag-abot niya sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, sa pagtanggap na wala na siyang maililigtas pa, ay doon niya natagpuan ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Kalinawan. Tumayo siya mula sa pagkakasandal sa pader at humarap muli sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod pa rin, ngunit wala na ang desperasyon sa kanyang mga mata. Sa halip, mayroon ng katatagan. Isang determinasyon na isinilang mula sa abo ng kanyang mga nawasak na ilusyon. Naunawaan na niya. Ang pag-ako sa utang ng kanyang ina ay hindi pagpapakita ng pagmamahal. Ito ay pagpayag sa pang-aabuso. Ang pagprotekta sa kanila mula sa kahihiyan ay hindi pagpapanatili sa pamilya. Ito ay pagpapanatili sa isang lason na sistema. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nang hihingi na sunugin mo ang iyong sarili para lamang panatilihin silang mainit. Ang utang na loob, natanto niya na bayad na siya. Sobra-sobra pa ang kanyang isinukli. Ngayon, may isa na lang siyang utang na kailangan niyang bayaran. Ang utang sa kanyang sarili. Ang utang na mabuhay ng may dignidad, respeto at kapayapaan. At ang pagbabayad sa utang na yon ay nagsisimula ngayon. May bagong lakas, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang daliri ay hindi na nag-alinlangan. Dinala niya ito sa kanyang tainga at hinintay ang pagsagot mula sa kabilang linya. Good morning, this is the fraud department. How may I help you? Huminga ng malalim si Hiraya. Hello, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. My name is Hiraya Mercado. I am calling to report a fraudulent credit card account opened under my name. Sa sumunod na 30 minuto, buong kalmadong inilahad ni Hiraya ang lahat. Ang petsa kung kailan niya natanggap ang card, ang mga transaksyon na hindi niya ginawa, ang kanyang hinala sa kung sino ang gumawa ng pekeng pirma. Ang bawat salita ay isang pagputol sa kadenang matagal nang gumagapos sa kanya. Sa bawat detalyeng ibinibigay niya, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang pasanin. Thank you for this information, Miss Mercado, sabi ng ahente sa kabilang linya. We will launch a full investigation immediately. As a standard procedure, we will also have to file a report with the authorities. Would you be willing to cooperate and provide a formal statement? Yes, mabilis niyang sagot. I will cooperate fully. Pagkatapos ng tawag, hindi siya tumigil. Naligo siya, nagbihis ng desenteng damit, at inilagay sa isang folder ang lahat ng ebidensya. Ang sobre, ang statement of account, ang kopya ng pekeng application form. Ang kanyang susunod na destinasyon ay ang pinakamalapit na police station. Ang loob ng istasyon ng pulis ay abala at magulo. Ngunit para kay Hiraya, ito ay isang lugar ng kalinawan. Naghintay siya ng matiyaga para sa kanyang pagkakataon. Nang tawagin ang kanyang pangalan, pumasok siya sa isang maliit na opisina at umupo sa harap ng isang investigador. Muli, inilahad niya ang kanyang kwento. Sa pagkakataong ito, habang nagsusulat ng kanyang opisyal na salaysay, ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang bawat letra na isinusulat niya ay isang paninindigan. Nang isulat niya ang pangalan ng kanyang ina, si Amor Montesillo, bilang ang taong pinaghihinalaan niya, walang luhang pumatak. Tanging ang pagtanggap sa isang masakit, ngunit kinakailangang katotohanan. Gagawin po namin ang aming investigasyon, ma'am, sabi ng pulis matapos basahin ang kanyang salaysay.
Salamat po sa inyong kooperasyon. Paglabas niya mula sa police station, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay tila mas sariwa. Hindi siya masaya, ngunit malaya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Umupo siya sa isang bench sa labas at kinuha ang kanyang telepono. Binuksan niya ang conversation nila ng kanyang ina. Tinitigan niya ang huling mensahe nito, ang desperadong pagmamakaawa sa cafe. Pagkatapos, nag-type siya ng isang huling mensahe. Isang mensahe ng pagpapaalam. Ginawa ko na po ang dapat gawin. I'm sorry, pero kailangan kong protektahan ang sarili ko. Sent. Pagkatapos ipadala ang mensahe, hinarangan niya ang numero nito. Sunod, ang numero ng kanyang ama. At sa huli, kahit masakit, ang numero ni Celeste. Ito na ang wakas ng isang kabanata. Habang naghahanda siyang tumayo, isang pulis na nakasabay niya sa loob ang lumapit sa kanya. Miss Mercado, sabi nito, nabanggit niyo po sa statement niyo ang tungkol sa isang malaking pagbabayad sa The Mariposa Grand Hall para sa isang event. Tumango si Hiraya. Opo, para po sa debut ng kapatid ko. Kailan po ang event na yon? Ngayong gabi po. Sagot ni Hiraya. Tumingin ang pulis sa kanyang mga papeles. Kung ganoon, kailangan naming magpadala ng isang team doon ngayong gabi para i-verify ang transaksyon at makausap ang management. Bahagi po iyon ng aming investigasyon. Nanlamig si Hiraya ngayong gabi sa gitna ng party. Ang pinakamalaking takot ng kanyang ina, ang kahihiyan sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak ay magkakatotoo. Hindi ito ang kanyang intensyon, ngunit ito ang hindi maiiwasang resulta ng kanyang desisyon. Ang kapalaran ay may sariling paraan ng paniningil. At ngayong gabi, ang lahat ng utang ay pagbabayaran. Ang The Mariposa Grand Hall ay naliligo sa ginintuang liwanag mula sa malalaking chandelier nito. Ang bawat mesa ay napapalamutian ng mga sariwang bulaklak at nagkikintabang mga kubyertos. Ang mga bisita na nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit ay nagtatawanan habang umiinom ng mamahaling champagne sa gitna ng lahat. Si Celeste Montesillo ay parang isang prinsesa sa kanyang kulay rosas na ball gown. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ito ang perpektong gabi, isang perpektong kasinungalingan. Nakatayo malapit sa engrandeng hagdanan, si Amor Montesillo ay ang reyna ng gabing iyon. Bawat ngiti niya ay kalkulado, bawat yakap sa mga bisita ay isang pagganap. Salamat sa pagdating! Malugod niyang bati sa isang malayong kamag-anak. Nako, itong si Celeste. Gusto niya talaga a grand celebration. Ano pa bang magagawa ng isang ina, kundi ibigay ang the best para sa kanyang anak. Tumingin siya sa paligid, ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Ito ang bunga ng kanyang pagsisikap. Ang inggit sa mata ng kanyang mga kaibigan, ang paghanga sa mga mukha ng kanilang mga kamag-anak, ito ang lahat ng bagay sa kanya. Ang text message ni Hiraya kaninang umaga ay isang maliit na tinik sa kanyang lalamunan, ngunit pinili niyang huwag itong pansinin. Isang pagbabanta lang yon, naisip niya. Hindi maglalakas loob si Hiraya na sirain ang sarili nilang pamilya. Sa isang sulok, nakatayo si Nestor. Hawak ang isang baso ng alak. Ngumingiti siya kapag may bumabati. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Laging napapatingin sa malaking pinto ng hall na para bang may hinihintay siyang hindi kanais-nais na panauhin. Nagsimula na ang programa. May mga sayawan, mga talumpati na puno ng papuri para kay Celeste. Ang lahat ay umaayon sa perpektong plano ni Amor. Nang biglang bumukas ang pinto ng hall, ngunit hindi mga late na bisita ang pumasok. Dalawang lalaki na nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks ang pumasok. Ang kanilang presensya ay agad na naiiba sa karangyaan ng paligid. Ang kanilang mga kilos ay tahimik ngunit may awtoridad.
Dahan-dahan silang naglakad papasok. Ang kanilang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng hall. Ang malakas na party music ay tila humina. Ang mga tawanan ay unti-unting napalitan ng mga bulungan. Sino sila? Natigil si Amor sa gitna ng pakikipag-usap. Nakita niya ang dalawang lalaki. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Hindi maaari. Ang isa sa mga lalaki ay lumapit sa event coordinator at may ibinulong. Itinuro ng coordinator si Amor. Dahan-dahang lumakad ang dalawang lalaki patungo sa kinaroroonan niya. Bawat hakbang nila ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay nanigas. "Good evening, ma'am." Magalang na sabi ng isa sa mga lalaki na nagpakita ng isang ID mula sa kanyang wallet. "Kami po ay mula sa Criminal Investigation Unit. Maaari po ba namin kayong makausap sandali?" Ginang Amor Montesillo. Ang pangalan niya, binigkas ng buo at formal, ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang mga tao sa paligid nila ay nagsimulang magtinginan. Ang musika ay tuluyan ng huminto. Ang buong atensyon ng lahat ay nasa kanila na. "Pipulis?" Nanginginig na tanong ni Amor. Bakit? Anong problema? Tungkol po ito sa isang credit card account na nakapangalan kay Hiraya Mercado. Sabi ng pulis, ang boses ay sapat na malakas para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Kailangan lang po naming i-verify ang isang transaksyon na ginawa dito sa Damariposa Grand Hall. Sa pagbanggit ng pangalan ni Hiraya, ang mukha ni Amor ay namutla. Ang pagbabanta ni Hiraya kaninang umaga ay hindi pala isang pagbabanta. Ito ay isang pangako. "Hindi ko alam ang sinasabi niyo." Mabilis niyang tanggi. Sinusubukang bawiin ang kanyang composure. "Ito ay party ng anak ko. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan. Ma'am, mas makakabuti po kung mag-uusap tayo sa isang pribadong lugar." Sabi ng pulis. Ang boses ay matatag pa rin, ngunit may pahiwatig na ng babala. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga salitang credit card at Hiraya ay kumalat na sa buong hall na parang apoy. Ang mga bulungan ay naging hayagang tsismisan. Nakita ni Nestor ang nangyayari. Nabitawan niya ang kanyang baso. Klang! Ang tunog ng nabasag na salamin sa marmol na sahig ay tila ang tunog ng kanilang buhay na nawawasak. Si Celeste, na nasa gitna ng hall, ay natigilan. Ang kanyang nangiti ay naglaho, napalitan ng pagkalito at takot. "Mama, anong nangyayari?" Hindi makasagot si Amor. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Hindi na mga mata ng paghanga, kundi mga mata ng paghuhusga, ng pagkamausisa, ng awa. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nagaganap sa harap mismo ng entabladong maingat niyang itinayo. Walang nagawa si Amor, kundi sumama sa mga pulis sa isang maliit na opisina sa gilid ng hall. Sa kanyang paglakad, bawat hakbang ay isang pagtahak sa kahihiyan. Dinaanan niya ang kanyang mga kaibigan na ngayon ay nag-iiwasan ng tingin. Dinaanan niya ang kanyang mga kamag-anak na nagbubulungan sa likod ng kanilang mga pamaypay. At dinaanan niya si Celeste, ang kanyang prinsesa, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng kanyang nasirang party. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang gabi na dapat ay pinakamasaya sa kanyang buhay ay naging isang bangungot. Nang isara ang pinto ng opisina, ang huling nakita ni Amor ay ang mukha ng kanyang bunsong anak na puno ng sakit. At sa isang iglap, sa kabila ng takot para sa sarili, isang mas malaking pagsisisi ang tumama sa kanya. Napagtanto niya na sa kanyang desperadong pagtatangkang ibigay kay Celeste ang isang perpektong gabi, ninakaw niya hindi lang ang pera at pagkakakilanlan ni Hiraya. Ninakaw din niya ang inosenteng kaligayahan ng kanyang paboritong anak. Sa labas, ang perpektong party ay natapos na. Ang natira na lang ay ang mga labi ng isang nawasak na pamilya at ang katahimikang mas maingay pa sa anumang musika.
Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating maingay at magulong mundo ni Hiraya ay napalitan ng isang payapang ritmo. Ang townhouse sa Baryo Silangan na naging simbolo ng kanyang pakikipaglaban ay naibenta na. Ginamit niya ang isang bahagi ng pera para bayaran ang natitirang utang sa bangko at ang iba pa ay para magsimula muli sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Ang kanyang bagong tahanan ay isang maliit ngunit maaliwalas na apartment sa ibang lungsod na may isang maliit na balkonahe na puno ng mga halaman. Dito, bawat umaga, dinidiligan niya ang kanyang mga tanim habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Ito ay isang simpleng ritual, ngunit para sa kanya, ito ay isang simbolo ng pag-aalaga, hindi sa obligasyon, kundi sa buhay. Sa sarili niyang buhay, hindi na siya nagkaroon ng anumang komunikasyon sa kanyang pamilya. Nabalitaan na lang niya mula sa isang malayong kamag-anak ang mga nangyari. Naharap sa kasong fraud si Amor, ngunit dahil sa pakiusap na rin ni Hiraya sa mga awtoridad na ito ay first offense at isang family matter. Nabigyan ito ng mas magaan na parusa, probation at community service. Ang iskandalo, gayunpaman, ay nag-iwan ng isang permanenteng marka. Napilitan silang ibenta ang kanilang lumang bahay para bayaran ang mga utang at ang natitirang balanse sa credit card. Ang kanilang pangarap na marangyang pamumuhay ay gumuho at naging abo. Isang hapon, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit, nakita ni Hiraya ang isang sulat na isinilid sa ilalim ng kanyang pinto. Walang return address, ngunit ang sulat kamay sa sobre ay pamilyar. Ito ay mula kay Celeste. Nag-alinlangan siyang buksan ito. Ngunit sa huli, nanaig ang kanyang kuryosidad. Umupo siya sa kanyang balkonahe at dahan-dahang binasa ang nilalaman. Ate Hira, hindi ko alam kung paano sisimulan ito at hindi ko rin alam kung babasahin mo ito, pero kailangan kong subukan. Sorry, alam kong huli na ang lahat para sa salitang yan at alam kong hindi nito kayang burahin ang lahat ng sakit na naidulot namin sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa bawat pagkakataon na naging manhid ako, sa bawat pagkakataon na inuna ko ang sarili ko, sa bawat pagkakataon na hindi kita nakita bilang ate kundi bilang isang solusyon sa aming mga problema. Ang gabi ng debut ko, iyon dapat ang pinakamasayang gabi ng buhay ko. Pero iyon pala ang gabi na namulat ako sa katotohanan. Nakita ko kung paano gumuho ang lahat ng kasinungalingan na binuo ni Mama. At sa gabing iyon, naunawaan ko kung gaano kakatapang. Ginawa mo ang isang bagay na hindi namin kayang gawin. Ang piliin ang tama kaysa sa madali. Nagbago na ang lahat. Nakatira na kami ngayon sa isang maliit na apartment. Nagtatrabaho na si Mama sa isang maliit na karinderya. Si Papa, may 2 trabaho. At ako, tumigil muna ako sa pag-aaral para magtrabaho sa isang convenience store. Ngayon ko lang naintindihan ang halaga ng bawat piso na ibinigay mo sa amin noon. Hindi ako humihingi ng tawad para bumalik ka. Alam kong imposible na yon. Isinusulat ko ito para sa sarili ko, para masabi ko sa iyo na naiintindihan ko na ngayon. At nagpapasalamat ako. Salamat sa pagturo sa akin, sa pinakamasakit na paraan, kung ano ang tunay na halaga ng dignidad. Sana, kung nasaan ka man ngayon, masaya ka. Karapat-dapat ka dyan. Nagmamahal, Celeste. Pinunasan ni Hiraya ang isang luhang hindi niya namalayang pumatak. Ang sulat ay hindi nag-alis ng sakit ng nakaraan, ngunit nagbigay ito ng isang bagay na hindi niya inaasahan, pagsasara. Isang pagkilala sa kanyang pinagdaanan. Tinupi niya ang sulat at inilagay sa isang maliit na kahon, kasama ng kanyang diploma at medalya. Ang mga ito ay mga alaala na, bahagi ng kanyang nakaraan, ngunit hindi na ang kanyang buong pagkatao. Hindi siya sumagot sa sulat. Marahil, balang araw. Ngunit hindi pa ngayon.
Ang pagpapatawad, natutunan niya, ay isang proseso na hindi dapat minamadali. Ngunit ang pagpapatawad sa sarili, iyon ang kailangan niyang unahin. Tumingin siya sa malayo, sa abalang syudad, sa kanyang harapan. Ang hinaharap ay hindi na isang madilim na lugar na puno ng obligasyon. Ito ay isang blangkong pahina na naghihintay na sulatan. Ang kanyang sariling kwento. Biglang nag-ring ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siya. Ngunit sinagot din niya. "Hello? Is this Miss Hiraya Mercado?" Tanong ng isang profesional na boses. "Yes. Speaking." Sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. "This is from a multinational company you applied for. We would like to inform you that you have been shortlisted for the final interview for the managerial position." Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Isang tunay, walang halong bigat na ngiti. Ang pangarap na matagal niyang isinantabi para sa iba ay abot kamay na niya ngayon. "Hello," muli niyang sabi. Ang kanyang boses ay mas matatag, mas buo. "Yes, this is Hiraya Mercado speaking." Ang kanyang pangalan. Ang pangalan na minsan ay dinungisan at ginamit. Ngayon, ito ay isang simbolo ng kanyang pagbangon. Ang Hiraya na nangangahulugang bunga ng pangarap ay sa wakas nagsisimula ng anihin ng para sa kanya. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang kwento ng sakit, ng pagtataksil, at sa huli, ng pagpapalaya. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay ito. Ang pagmamahal sa pamilya ay sagrado, ngunit hindi ito dapat maging isang kulungan. Ang tunay na paggalang ay nagsisimula sa paggalang sa sarili. At minsan, ang pinakamatapang na uri ng pagmamahal ay ang kakayahang magtakda ng hangganan, ang kakayahang lumayo para muling buuin ang sarili, at ang pag-unawang hindi mo kailangang sunugin ang iyong sarili para lamang panatilihin silang mainit. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Lubos naming pinahahalagahan ang bawat minuto na inyong inilaan. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Hiraya? Nakarelate po ba kayo sa kanyang pinagdaanan? I-comment po ninyo sa ibaba ang inyong mga saloobin at kung anong klaseng kwento pa ang gusto ninyong marinig sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.